Talk with Boy Abunda. This is Fast Talk, the 2025 year-end special. Napakainit ng dalagang itong nakapula. Okay, let's talk about the industry. Let's talk about actors and artists who get into politics. Can we also include journalists? Yeah. Oh. Kasi they're on TV eh. Yes. Di ba? May following sila, di ba? Alam mo kung bakit it means something? Sa maraming tao, pag lumabas ka sa telebisyon, artista ka. Yun. Wala silang delineation. Distinction. Wala. Sa akin kasi, yung public service, it's not entirely about the profession eh. It's your intention behind it. Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Because there's so many ways para makatulong ka sa ibang tao, di ba? Merong education, yung platform mo, na tayong mga artists, nagagamit dapat natin ng responsable tayo. Pero kasi dapat at this point, siguro hindi na lang imahe or pangalan yung isipin ng mga tao sa pagpili ng mga public officials kung hindi yung credibility nila at ano bang kaya talaga nilang gawin at kung genuinely they really care about serving others. Yun yung dapat natin makita. Okay. Bianca, ikaw? Madami naman ding artista naging politiko na magaling sa kanilang trabaho. Hindi ko nilalahat na dapat hindi tumatakbo ang mga artista. Pero maliban sa intensyon, dapat kasi meron para sa akin, kahit sinong public official, merong background man lang. Qualification. Sa, kunyari ikaw ay senador o congressman, dapat may alam ka sa batas kasi yun ang trabaho. Kung ikaw naman ay sa LGU na mas on the ground, meron ka sigurong alam sa pag-community, sa mobilize, ganyan, sa mga programa. At ang paniniwala ko, although meron akong makilala na tumakbo tapos hindi nanalo, papunta siya sa magandang senyales in general dahil ibig sabihin hindi na nabubulag sa imahe at pangalan ang mga botante. At doon naman sa mga natalo, ang iniisip ko lang, ang mga nakatalo lang sa kanila ay yung mas nakita ng city nila, lalawigan nila na hindi, mas magaling to. Hindi dahil artista o di dahil kung anong paano. Ako ay attributed sa mga Gen Z. Sila talaga ang nagbago ng landscape. Kasi ano nga mapanuri na sila. Hindi porket sikat ka, titignan nila, ano ba mga nagawa nitong batas? Ano bang plataforma nito? Iisa-isahin nila yan. I know mga ibang Gen Z sa bahay nila, ito yung tatakbo May sa atin. listahan. Yes. Sila yung gumagawa ng listahan para sa magulang nila, sa lola nila. Yun ang makakapagbago ng bansa natin. Sila. Dahil mapanuri sila, dahil magaling sila sa internet, magaling sila mag-search. Yun ay hinahanap natin eh. Kailangan may kaalaman. There's nothing wrong kung artista ka, journalist ka, tumakbo ka, nagsilbi ka, walang mali doon. Pero sana, meron ka rin, apart from yung intention, sana nag-aral ka, kahit public administration man lang. Di ba? Kaalaman, kailangan yung, or sinasabi ng iba, ay kukuha na lang ako ng magaling na staff. Hindi sa ganun, di ba? Hindi nakukuha sa magaling na staff yon. Kailangan meron ka ring, apart from intention, meron ka ring sariling angking alam. Tama. Na paano bang gawing solusyon ito. Tapos kailangan marunong ka ring makinig. Marunong ka ring pumulso sa tao. Ano ba talaga problema natin? Di ba? You have to go on the ground to find out ano ba talaga, paano natin susolusyonan ito. Yun. Pero dahil sa kanila, maraming nagbago.